Isang buwan. Isang buwan na pala ako nagbablog. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang nagsasurvey pa ako kung ano magandang pangalan ng page ko. Nag-aayos pa ako ng layout kung ano bang cover photo or profile pic na gagawin ko sa page. Pati kung anong concept, anong dapat i-vlog ko, kailan ba ako mag-start. Grabe, ang dami ko pang isipin na yun bago ako mag-vlog. Matagal na maraming nagpupush sa akin na mag-vlog na ako. Kasi nga bagay daw sa akin mag-vlog, tapos marami akong kakilala, connection. Tapos mahilig pa akong mag-video at mag-take ng pictures. Pero actually matagal na talaga akong gustong mag-vlog. Naghahanap lang talaga ako ng perfect timing. At nag-iipon pa ako ng mga lakas ng loob. Kaya ang totoo, takot ako sa public speaking. Di ako sanay na maraming taong pumapansin sa akin. Maraming taong nakakasalamuha. Madaldal ako, oo, malakas boses ko. Kaya kong magsalita ng marami. Pero sa isa o dalawang tao lang, hindi yun sa crowd na tao. Tsaka dati, parang iniisip ko yung mga sasabihin sa akin ng tao. Sabi ko, kaya ko bang mabash, masaktan at i-judge ng iba. Pero yun nga, wala din naman mawawala sa akin kung hindi ko susubukan. At ayun, March 3 nang nakapag-decide ako na mag-upload ako ng vlog. Naalala ko yun pa yung first time namin sa Daraitan. Nag-voice over ako na pasweet yung boses ko. Kasi nga, pangit na pangit talaga ako sa boses ko. Pero sabi ng mga kakilala ko, mas okay daw kung boses ko yung gagamitin ko. Kaya nung second upload ko, ayun, boses ko na yung ginamit ko. Hanggang sa nasanay na lang din ako na ayun, pag nagbo-voice over ako, boses ko na yung ginagamit ko. Nakakatuwa lang din talaga kasi sa pagbablog ko, marami akong tao mga nakilala. Naging kaibigan, supporters, pati mga vloggers na mimit ko. Sobrang nakakataba ng puso. Lalo na yung mga taong hindi ko naman kilala personally pa. Pero grabe na yung suporta sa akin. Pati si Idol Moto, sinuportahan din yung pagbablog ko. At si Ate Toyo Moto. May vlog ako na sila pa mismo yung humahawak ng camera ko. At dahil din sa kanila, kaya mataas yung views ko. Maalala ko lang din, si Idol Moto yung naging dahilan. Kaya ako na-push at nagkaroon ng confidence na mag-vlog. Mula nung naging super fan ako sa kanya at inidolo ko siya, sabi ko gusto kong maging katulad niya. Naalala ko nung nag-guest siya sa isang event, tumatak sa akin talaga yung sinabi niya para sa mga aspiring vlogger na be consistent. Kaya nung nag-start ako sa vlogging, araw-araw talaga as in nag-upload ako, nag-e-edit. Sinasabay ko siya kahit may regular work ako. Para sa akin sobrang hirap, lalo sa part ko na ako lahat. Ako yung nag-iisip ng content, nagbi-video, nag-e-edit, nagpo-promote. Pero ayun nga, sabi kasi nila, ganito talaga sa umpisa, tiyagaan at kailangan sipagan. Good thing is kinaya at consistent talaga akong may upload buong buwan. Tapos napansin na rin ako ni FB na rising creator. Kaya sobrang natutuwa ako, napaproud ako sa sarili ko. Achievement ito para sa akin. At ayun, gusto ko lang din magpasalamat. Unang-una kay God, sa family ko, sa mga kaibigan ko, katrabaho, kay Idol Moto, Toyo Moto, at sa lahat ng mga kulto, kay Kuya Pacboy, at syempre sa Idol Moto Squad. Grabe, sobrang na-appreciate ko talaga kayo. Hands-on ako sa page ko at sa pagbablog kaya napapansin ko talaga kung sino yung mga taong solid yung suporta sa akin. Hindi ko man kayo kayang isa-isahin pero alam ko kung sino kayo. Hindi ko kayo makakalimutan. Maraming salamat talaga. Sana soon makabawi din ako sa inyo. At sana magtuloy-tuloy na yung pag-angat ko. Actually yung vlogging na-enjoy ko siya. Kahit hindi pa ako kumikita dito, okay lang. Kasi masaya ako sa ginagawa. At yun ang pinakamagandang nangyari sa pagbablog ko. Para sa akin hindi yun matutumbasan ng pera. Yun lang naman. Maraming salamat sa panonood.